Nestor, ano ba ang gusto nilang marinig sa zona ni Pangulong Marcos mamaya at mayroon ba silang mga pakiusap kay PBBM? Magandang tanghali at pangunahing gusto nga nilang marinig at ito nga ay bagay mangyari sa ng mga Bulakenyo, lalo na itong mga nasa evacuees, ay yung pagsasaayos ng flood control project at yung dike. At kasama na din dyan yung pagpapalit ng rubber gate ng Bustos Dam dito sa Bulacan. May mga lugar kasi dito sa Bulacan na lubog pa rin sa baha hanggang ngayon. Dito sa halimbawa na lang sa Malolos, nasa 49 families o 156 ang nasa evacuation center ngayon sa Bulighan National High School new building. Ang mga nagsilingkas ay galing pa sa Domsal, Bantayan at Tabing-Ilog sa nasabing barangay. Mayroon ding 300 pamilya pa na nasa evacuation center sa Lexburg Subdivision sa Pio Corscosa sa bayan naman ng Kalumpit. Problema ng mga apektadong residente, hindi sila makauwi ng bahay dahil hanggang ngayon ay lagpas tuhod at hanggang dibdib pa ang baha sa kanilang mga bahay. Problema nilang lahat, higit 1 linggo na silang nasa evacuation center. Kaya naman sa zona ni Pangulong Marcos mamayang hapon ay meron silang kani-kanilang pakiusap at gustong marinig mula sa ulat ng Pangulo. Kaya po sana naman po magkaroon sila ng aksyon, lalo na local, tsaka po yung mga local po tsaka sa mataas na mga government namin. Kailangan po magsanib pwesa na Ibig sabihin, kailangan po na talagang magtulungan. Hindi po yung puro relief na lang. O sige po sabihin, nakakatulong nga po sa amin yun. Kaso, ang kailangan po doon talaga aksyon. Kailangan po talaga doon solusyon. Kung yung mega-dike po na yun, talagang makakatulong sa mga tao na maiwasan yung pagbaha, paglubog sa mga sana naman po matuloy. Ibig sabihin po, kung may pondo talagang nandoon, kung yung pondo na yun magagamit sa tama, dun sa mega-dike na yun, mahirap na po kasi po puro pangako na lang naririnig ng mga tao Pangako, pangako, pangako. Nais naman ang ilang mga evacuees sa Kalumpit na maibsan ang baha sa kanilang lugar at mabigyan sila ng pinansyal na tulong lalo ng mga nawalan ng trabaho at hanap buhay. Kasama na rin sa hiling nila na matugunan ang problema sa Bustos Dam. Ayon sa ilang residente, sana ay mapalitan na ang rubber gate nang hindi na sila bahain tuwing may malakas na pag-ulan at bagyo. Nais po namin ipaalam sa ating Pangulong ng Pilipinas na si BBM po na kung maaari po sana magawa ng paraan na kami po ay wag na pong bahain ng ganito kalalim. At magawa ng paraan yung tubig na pag nagpump po kasi yung ibang subdivision dahil ito po ay low-cost housing projects, dito po lahat halos pumupunta. Kaya nakikiusap po kami, Pangulo, na kung maaari po matulungan niyo po kami sa amin na pangangailangan at sa maibsan ng pagbaha. Ayon naman sa ilang barangay, pangmatagalang solusyon ang kailangan nila, gaya ng Mega Dike project mula sa Bataan, Pampanga, Bulacan hanggang Valenzuela at Metro Manila. Umaasa naman ang mga apektado ng bagyo sa probinsya na magiging maayos ang araw ng SONA ng Pangulo at masolusyonan na sana ang problema sa baha na kinakaharap ng bansa. Sa sitwasyon nga, makikita natin ngayon talagang dito sa aking likuran ay mahalawak pa rin ang tubig ba. At dito sa aking likuran din, tuloy-tuloy pa rin yung mga nasa evacuation center. Marami pa rin dito ang namumblema dahil sa ramihan sa kanila ngayon dito ay nagkakaproblema sa ubo, sipon, lagnat at yung problema nila, dadalawa lang yung palikuran dito. At sila ay talagang nagsasalit-salitan lang at nagkakaroon na rin ng LVM, yung ilang mga nandito sa evacuation center dito sa Bulacan, particular dito sa lugar ng Kalumpit, Bulacan, na sana nga ay makatulong na rin at umaasa sila na sana ay sa loob ng 2 linggo ay humupa, sabi nila ay 2 linggo pa yung paghupa ng baha dito sa lugar ng Kalumpit, Bulacan.
At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres.